Isinusulong naman ngayon ng Department of Energy ang Waste to Energy Program para tugunan ang problema ng basura sa bansa, lalo na tuwing tag-ulan. Si Eugene Fernandez para sa buong detalye. Toneladang basura ang isa sa kinahaharap na problema ng bansa, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Kaya naman ito ang gustong pagtuunan ng pansin ng Department of Energy sa kanilang Waste to Energy Program. Ayon sa DOE, layon nitong gawing electricity ang residual municipal solid waste sa halip na idiretso sa landfill. Ayon pa sa ahensya, makatutulong na ito sa energy security, mareresolba pa ang mga problema sa waste management ng bansa. Aabot kasi sa halos 350 million pesos ang ginagastos ng pamahalaan para linisin ang mga naiipong basura tuwing may bagyo. Alam nyo, dahil yung mga cities natin pagkalalaki na, hindi mo na pwedeng paghiwalayin yung waste management at saka yung energy security. So dito sa Special Green Energy Auction, nag-offer tayo ng, sabi ni Secretary, 400 megawatts of capacity targeted at the National Capital Region and other highly urbanized cities. Bukod dito, magdadala rin ito ng mga trabaho at bagong investment sa bansa kasabay ng mga solusyon para malutas ang problema sa pagbaha. Target ng DOE na maisagawa ang Waste to Energy Auction sa October 13. Aminado ang DOE na mas mahal ang waste to energy kumpara sa solar, pero malaki rin naman nila ang advantage ng teknolohiya. And the advantage of waste to energy is pwede siyang base load. Hindi siya parang solar na pag may araw lang, pero it can constantly supply energy 24 hours a day. Kasabay ng waste to energy, pinapalawak din ng DOE ang Green Energy Auction Program para sa iba't ibang renewable energy sources. Target ng ahensya ang at least 25 gigawatts na karagdagang renewable energy capacity mula 2027 hanggang 2035. Ang next auction will be solar farm with agriculture sa ilalim niya or solar on stilts sa mga fish pond natin or solar sa mga canals ng NIA. So, ganun po yung gagawin para po dumami po to at hindi po affected yung food security natin. Para naman sa mga islang umaasa pa rin sa diesel, gusto ng DOE na palitan ng ilan sa mga ito ng renewable energy at battery storage. Nasa 93% ng mga isla ang diesel-powered at umaabot sa 18 hanggang 62 pesos per kilowatt hour ang cost of generation sa ilang off-grid areas. Layon din ng Green Energy Auction para sa mga isla na mapababa ang dependency sa diesel, generation cost, pati na rin ang pasanin ng mga consumer. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eugene Fernandez ng IBC News para sa 13 sa tanghali.